Montalbenyo at bawat mamamayang Pilipino, magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay ikalawa na nating edisyon ng Usapang Bayan dito sa Bayan ng Montalban at tayo po mga Montalbenyo at mga mamamayang Pilipino ay meron na namang pag-uusapan na magpapakita ng mga oportunidad, yung mga trabaho ng dito po sa Montalban na maaring makatulong para po naman mapaunlad ang kabuhayan ng bawat isang Montalbenyo. At makakasama pa rin natin syempre ang ating pinakamamahal na mayor ng Montalban. Kahit na siya po naman ay talagang laging busy sa kanya namang mga maraming mga appointment, talaga naman po na siya ay talagang sumasadya, no? Sinasadya niya na talaga pong makapiling kayo tuwing Biyernes dito po naman sa Usapang Bayan. At dahil po tayo naman ngayong araw na to ay mag-uusap tungkol sa mga oportunidad, muli nating ipapakita kung bakit talaga namang ang mga Montalbenyo ay disiplinado. Kaya, simulan na po natin ang ating palatuntunan ngayong araw na ito. Sir, magandang araw sa iyo. Yes, Ma'am Bel, magandang araw. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood. Sir, noon pong, sabi natin ngayon, no, mga trabaho at oportunidad ang ating pag-uusapan. Noon po bang kayo po ay tumatakbo bilang mayor, ay ano po yung unang naisip nyo tungkol sa pagkakaroon, sa pag-unlad ng ekonomiya at syempre po sa pag-unlad ng bawat bahay o buhay ng mga residente po ng Montalban? Ito, no, baka hindi kasi alam ng mga ibang tao na ang Montalban ay ang pinakamaraming tao na sa level ng munisipyo, level ng municipality sa buong Pilipinas. Ang population namin dito ay almost 500,000. 500,000? Ang voting population namin nasa 220,000. So, ganun kalaki ang Montalban. Now, bakit lumaki? Kasi nadala rito yung mga relocatees, no, from other places. So, in fairness sa mga relocatees na ito, dati ito may mga hanabuhay doon sa mga pinanggalingan nila. Sa Quezon City, sa Pasig, sa Manila. Nung dinala rito, naiwan nila yung mga hanabuhay nila doon. Now, coming from Montalban, maghahanap-buhay ka papunta ng Manila, Makati or Pasig ngayon, magastos. Naman, oo. Lalo na, at not to mention the traffic. Kaya anong nangyari ngayon ay kung merong mga naghahanap-buhay sa labas, I mean, sinasabi kong pinanggalingan nila, na na-maintain nila, medyo maliit. Ang karamihan dito ay walang hanap-buhay. Kaya mabigat ang economic imbalance dito sa Montalban kasi bumilis ang pagballoon ng population, hindi nakahabol yung hanap-buhay. Kaya marami dito ang walang hanap-buhay. Okay. Kinakailangan dito magkaroon ng hanap-buhay. Okay. Now, And this was when, sir? During that time? Itong sinasabi mo, sir, na noon talaga. Yes, noon. During that time. Bago ka, sir, tumakbo? Bago tumakbo, hanggang ngayon kasi I cannot say na significant ang improvement. Talaga hindi, it cannot be done overnight. No? Okay. Kasi we are talking about hundred thousands of people na walang hanap-buhay dito. And yet, wala kahit isang pabrika dito. But can you say that kahit slowly but surely, umaangat, sir? Yeah. Ang ginawa kasi natin dito, dahil sa dami ng tao, instead of looking at it na liability, i-convert natin to into asset. That's How? true. Una is education. Bigyan mo ng maganda quality education na ibigay mo doon sa mga bata. Para yung mga graduates ay may kakayahan, magaling. Second, yung hindi naman makakapag-aral for whatever reason, ay bigyan mo ng livelihood training, skills training, para na sa ganun ay magkaroon sila ng magandang hanapbuhay. So, mangyari is, ang Montalban, dahil wala pa nga sa ngayon ng mga factories, gawin mo siya na full of mga magagaling na mga empleyado at mga skilled workers ang manggagaling dito sa Montalban para mag-generate ngayon ng income na mabuhay nilang pamilya para nila sa na pamilya maayos. ito, oo. Yes. Kahit na medyo sa ibang lugar nila gagawin yung Yes, trabaho. importante magkaroon ng source of income yung mga pamilya. Kasi problema ngayon niya, marami ang walang hanap buhay. Sure. But you know, in the long run, ang plano talaga natin diyan ay una, gusto natin magkaroon ng mga kalsada.
Kasi yung mga karsada, ito ngayon ang magmamagnetize dito sa mga investors na ito. Yes. Tsaka yung peace and order. Peace and order, relatively, ay insurgency free na tayo. Mhm. So, meron mga criminalities na nangyayari, this is, most of it were brought out by ito nga, yung economic imbalance. Marami may hirap, kaya Oo. obviously, tataas talaga yung mga criminalities. Mm-mm. Kaya kung masosolve natin yung poverty dito, o bibigyan lang natin ng certain percentage na ma-resolve ang problema natin sa unemployment, significant din ang baba ng criminalities. Okay. So, kumusta sir ang mga oportunidad sir para sa mga Montalbenyo, no? Sa ngayon dito sa Montalban, hindi yung kumbaga ay lalabas sila sa Montalban para maghanap buhay. Dito mismo sir, ano ba yung kanilang oportunidad? Saan sila maaari sigurong Continuous ang Karoon training na. natin dito ng mga Oo. TESDA accredited. Kinakailangan Okay. talaga magkaroon ng skills. Sabi ko nga, target ko is bawat isang Montalbenyo at least mayroong isang skill. Okay. Bawat isa mayroong isang skill. Kinakailangan maging tawag dito, maging yung magkaroon ng yung capacity build up. Kinakailangan magkaroon makapacitate ang bawat Montalbenyo. But in yung long term natin dito na plano ay we need to have an industrial zone. And that's- Kinakailangan ay magkaroon ng industrial zone dito, magkaroon ng mga factories, magkaroon ng mga planta rito para makapag-generate ng employment. Iyon ang kinakailangan talaga rito. Oo, and sir, 'di ba parang bago 'yan mangyari, kinakailangan din tama ka, magkaroon ng improvement yung road kasi syempre dapat yung pagbiyahe ay masagana, no, maayos, madali. Kasi maiimbita natin yung mga investors kapag maayos yun, di ba? And lupa. And We lupa. need to procure certain parcel of land Okay. para ngayon magkaroon ng industrial zone. Yes. So may na-identify na ba tayo, sir? Parang na kahit na parang potentially ay Meron pwede maging industrial meron zone. kaming wino-work out, meron Oo. kaming tinitingnan na para magkaroon tayo ng mabili na lupa Oo. ng property ng LGU para magkaroon ng industrial zone. Kasi Oo. nakipag-meet na tayo sa iba-iba. No? Mm-mm. Nakipag-meet tayo sa San Miguel. Oo. Nakipag-meet tayo sa mga ibang potential Yes. na mga investors dito Including sa atin. international or foreign ba ito, sir? Multinational and Multinational. local. Nakipag-meet tayo. But ang kadalasan na tanong ay, may lupa ba kayo? Okay. Kasi kung sila pa And the maghahanap answer ng is? napaka-toxic. Oo, sir. So dapat meron tayo sa yes, kung meron, Yes. meron kami lupa. Anong Oo. gusto nyo? Bilhin nyo o rerentahan nyo? So kailangan meron tayong ready na lupa That's dito. right. And that is what we are trying to do. Mm. Mag-land banking tayo. Bumili na tayo ng lupa para sa ganun ay magkaroon ng industrial zone dito sa Montalban. Makapag-generate ng maraming employment. That's true. How about businesses? Hindi ba, sir? Pwede rin yun? Marami dito kasi sa dami Oo. ng tao. But mga business kasi natin dito ay yung mga ano lang mga small Okay. scale or small or medium scale Oo. entrepreneur. Mamalaki lang dito yung itong mga Centro Mall, Oo. yung Robinsons, Mhm. mga malls na ganyan. Mhm. Although halos kompleto na. Mhm. But yung sinasabi ko na intensive sa labor, like Yes. call center. Walang call center dito. Oo nga. Ilan ang generate ng call center na employment? That's Mga 3,000? Totoo. Yung factories. Walang factories dito. Ilan ang factory, ilan ang empleyado ng factories? Mga 1 to 2,000. Oh, wow. So kung meron ka mga 3 to 5 factories dito and 1 or 2 call centers, aba, ang laking tulong na sa Montalban. Sir, nakita mo ba na mga 3-5 years from now, mas magkakaroon ito, magiging realidad ito? At Yes. paano kaya natin to magiging? Yes, definitely. Go Ako alam ko na kasi, I mean, Yes. tawag dito, Nakaplano yan. lahat. nakaplano na sa akin and I'm actually hooked to it, no? Oh, Kasi kinakailangan that's right. may conviction tayo na mangyayari at alam natin kung paano gawin. Kaya nga ngayon naghahanap na kami ng lupa. We have the money. We have the money. We can buy the land para sa industrialization. Oo. It really, this is something na talagang
kumbaga ang mga bawat isang Montalbenyo ay matutuwa, sir. Kasi ibig sabihin, maraming mga magiging potential na mga hanap buhay para sa kanila. At lalo na ngayon sinisiguro nyo siguro dahil ano naman, 'di ba, sir, dapat sa edukasyon nagsisimula rin yung Yes, yes. pagbuti. Nabanggit mo nga rin na dapat para maging maayos ang iyong hanap buhay, dapat nakapag-aral ka. So, At meron po tayong dikit ginagawa yun, ngayon, di ba? no? Kasi with the Oo. advent of technology, Oo. meron kami dinedevelop. Siguro, first of its kind sa mga level ng municipality, meron kami dinedevelop na technology na at the convenience of your home. Like for instance, no, ikaw ay marunong ka na mag-bake. Yes. Naturuan ka na. Oo. Ang problema mo kasi, kapital, Yes. pwesto. Pwesto. Totoo yun. Napakamahal nun. Mhm. At market, siyempre. Of course. Kung ikaw ay may technology na ito, on board ka sa technology, pwede mong ibenta yung mga products mo kahit nandun ka lang sa bahay. That's right. Online selling. Online selling. Boom na boom ngayon Oo. yun, sir, di ba? So, hindi lang ito goods, Oo. hindi lang commodities, pati Mm-mm. services. Gusto mo na, kailangan mo ng tubero, meron ka makukuha ng tubero. Kailangan mo ng riders, meron ng riders. Mhm. Kailangan mo magpabili ka ng gamot, meron. Mhm. So, ito yung binubuo namin, pero within Montalban lang. Oo. This coming June 18, we will launch it. No? Oh. We will launch it. I think, pine-perfect pa namin. I think pwede na. Kung ano man ay, kung meron man mong pumalpak doon, makikita natin along the way. Well, But, di ba, sir? Minsan hit and miss, pero ang importante, tuloy-tuloy para yes. talagang maging maayos. Ang maganda kasi magiging vibrant economy. Yes. Lahat ng mga Montalbenyo, Oo. kung may mga product, kahit maliliit, pwede nila ibenta ron. Ang Online mahalaga, selling. sir, masimulan, hindi ba? Yes. Oo. Tsaka, ayun nga, pati skills. That's Yung mga nagagawa ng damit. Mhm. No? May mga nagmamanicure. Yeah. Yung mga nagmamasahe. Yung mga electrician, mga ganito. TESDA trained o TESDA accredited, ay pwede na natin na i-onboard doon sa system na yon. Oo. Tayo, mga taga Montalban din, doon din ngayon kukuha That's ng right. mga services. Oh, at saka, sir, kasi hindi ba, kapag ka nag-a-apply kayo ng trabaho, o kinakailangan nyo ng mga kung ano-ano mga dokumento, dapat din siguro parang magkaroon ng parang one-stop shop for all the documents, hindi ba? Nandito. Meron na tayo. Actually, ano yan. Para nang sa ganun madali ano na lang. siya, nasa, ano tawag dito? In the pipeline. Yeah, it is already in the pipeline. Oo. Actually, work in progress. na yan eh. Oh. Nakabili na tayo ng system doon, itong Oo. GIS. Oo. And nandun na tayo, malapit na tayo sa, well, it takes time, no? Because we need to train lahat ng mga involved dyan. That's But the true. software, the hardware Mm-mm. are all there. Pinrocure natin yan. We subscribe. And ongoing na yan. Ongoing na yan. Magiging one-stop shop. Magiging Montalban in a packet. Kumbaga, Yes. kung Montalbenyo ka, Wow. lahat ng information nasa cellphone mo na. Oo. Kung gusto mo magbayad, Mm-mm. online na. Yes. So, minimum na physical transaction sa munisipyo. And therefore, minimal or sana wala na corruption. Kung lahat Yun. ngayon ay naka-online, wala Oo. na. Oo. Hindi ba, sir, sabi nga nila kapag ka maayos ang buhay mo, talagang magiging, kumbaga, makakalimutan mo kung ano yung mga illegal na bagay na maaari mong gawin para lang masolusyonan ang kung anong Yeah. problema mo sa ekonomiya ng iyong pamilya, hindi ba, sir? Yes, kasi Oo. kailangan yung hierarchy of needs kasi ito eh. Yeah. So, unahin mo Oo. muna yung mga needs, Yes. especially ng That's family mo true. para mag-survive. And yung iba naman, it will follow suit. Okay. So, yung mga business na ito, sir, paano pa natin sila, kumbaga, yung mga business na mga meron ngayon dito, syempre, kailangan din, di ba, nag-i-improve kung ano yung kanilang business. So, meron di ba kayong parang oportunidad na binibigay sa kanila para sa ganun, mapalago ang kung anumang business meron sila. Lalo na yung mga, siguro yung mga maliliit, no, na nagsisimula. Hindi pa to nakikita ng iba eh. Oo, sir. Pero yung mga malilikot ng utak ng mga businessmen, nakita nila na yun, dahil sa dami namin dito, that is already an opportunity for itong mga malilikot ng utak sa business. Oo. O kaya nga naglalagay dito eh. Dahil sa dami ng tao, Yeah. obvious, marami ang bibili. Totoo. O, marami mga ngailangan. Kaya yung mga nauna na nag-put up ng mga negosyo, sila ngayon yung mga nagbo-boom.
At umuunlad Yeah, na sila ngayon sa nakikita bawat naman isa. natin, continuously Mm, ay nag-i-improve ang economy ng Montalban. mm, But we need to convert it na mm. makarating sa every household yung Oo. development na yun. Kinakailangan makarating ito sa bawat pamilya ng Montalbeño na may makakain, may kumpleto 3 meals a day. Yes. Kung may sakit ay mayroong ganito. Kumbaga dapat maramdaman ng bawat pamilya Mm. kung ano man ang nakikitang progress at development sa Montalban. Okay, sir, normal or siguro usually nagkakaroon ng mga job fair para sa mga kabataan, para doon sa yung mga walang trabaho, no? Eh, kayo ba ay nagsasagawa rin ito, sir? Yes. Para nang sa ganun malaman nila yung mga Regular tayo na meron na Oo. ganyan. Through peso, Oo. nagkakaroon tayo ng job fair. Oo. So maraming na-hire. Oo. Actually, maraming na-hire na. Dahil nga, tsaka isa talaga pinagdiinan natin dito is yung quality na education. No? I see. Kinakailangan, hindi lang yung nakatapos ka, kinakailangan nakatapos ka na may alam. Yun. Kaya, yun nga, maganda na rin. Marami na-hire na. Yes. Marami na-hire na rin. Oo, hindi dito mismo sa loob na kumbaga sa Montalban ay meron po sila mga oportunidad at na-hire talaga sila rito rather than lumayo pa kasi 'di ba sir, pagka malayo pa yung trabaho, mas maliit yung take home pay, 'di Yeah. ba? So dapat nandito po talaga. Kaya nga, ngayon kahit kumikita ka na sabihin mo sa labas ng 50,000, Yes. baka talunin ka dito na kumikita ng 20,000-25,000. Totoo sir. Kasi kung nandito lang, hindi ba? Hindi na malayo. Gastos mo araw-araw, Oo. pamasahe mo, or gasolina mo, damit mo, pagkain mo, Anda pagod, tanggalin mo sir. lahat yan. Pagod mo, alis ka Oo. madaling araw, babalik ka ng gabing-gabi. It's true. Kaya pag tinanggal mo lahat yung mga Mm. yon, mas malaki pa ngayon ang take home pay mo kung dito ka nagtatrabaho. That's right. And yung balance na, work-life balance nila, hindi ba, Yeah. sir? Kasi kung yung puyat na puyat, di laging yan. Alis ka madaling araw. Oo, inaabutan pa ba nilang gising ang kanilang mga anak sa bahay, hindi ba? So, okay. Pero ikaw, sir, para sa mga oportunidad na to, no, dito sa bayan ng Montalban, syempre, mga ilang taon pa, sir, di ba? Siguradong mas magkakaroon na kayo ng mga sinasabi mo nga na industrial zone na ito. Anong mga gusto mong sabihin dun sa mga, baka may mensahe ka, sir, para dun sa mga Hindi, potential na mga itong industrial pagtayo zone ng kasi, business. it is, Oo. ito yung ano natin, no? Oo. Long term. Yes. Pero, pipilitin talaga natin na marating to. Oo. Kasi, sa ngayon, yung mga dating pangarap natin, kahit na paano nakikita na natin eh. Oo. Dati pangarap natin magkaroon tayo ng bagong munisipyo, Oo. work in progress na rin, bagong munisipyo natin. Wow. Wala tayong sementeryo, may sementeryo na rin tayong na ginagawa ngayon. Mm. Palengke natin, yung hanggang phase 3 ay tapos na rin, ginagawa. Ongoing yung construction ng palengke natin. Slaughterhouse, ginagawa na natin. Mga super health center, ginagawa na. Ito yung mga basic government facilities na supposedly ay up and standing na sana siya na pero kinakailangan natin gawin Parang pa. ito ba, sir, yung parang magdedetermine na ang isang bayan ay umuunlad na talaga, having all this, yung mga nabanggit mo? Hindi. Dapat sana, Basic iyan yun. ay nahandyan na. Oo. Para kung sino man sana yung Oo. upo, i-continue na lang. I So, see. kumbaga, dapat sana is, iyan yung baseline natin. Dapat matagal nang meron. Na meron na maayos. Oo, na Kasi maayos. meron naman tama. talaga. Tama, meron naman tama. yan. Pero Oo. dapat meron na maayos. Para na sa ganun, is lahat ng mga susunod, dinuduktungan na lang. Okay. Duktong na lang duktong. Para hindi yung, No pagdating way dito, back atras ka na naman dito, Oo dahil nga. nga ayusin mo na. Hindi, dapat sana, duktong lang duktong. Consistent yung pag-angat. Para, hindi ka ngayon bumabalik para mag-invest na naman doon. Dapat sana ang investment ngayon natin, ito na nga, capitalization ng land banking, para nagkaroon ng industrialization. Dapat doon na yung focus, paano mo palaguin na ang Montalban. Hindi yung punta nga tayo ng mga basic facilities. For now is, nandito pa rin tayo sa basic facilities. Pero tingin ko, kakayanin. In very short period of time, kakayanan natin na magkaroon ng industrialization. In fact, nahit natin ang ang mga natin, yung target local income natin. Nahit natin, nakuha natin yung mga targets natin. So far as the local income generation is concerned, kuha.
Eh dito sir, di ba syempre pag nagkaroon kayo ng target, ang ngayong taon to, kapag na-achieve nyo yung target ninyo, itinataas din ninyo yung inyong target for the succeeding year, ganyan. Depende. Depende sa Oh, depende kasi oportunidad. Oo. kasi may ano kay, may tawag dito, may legal basis na Okay. dapat ito yung target Okay. natin, no. Oo. Na pag Kasi dapat na-satisfy mo, realistic na-comply mo naman yung din. target na yun, well, Oo. it's up to you. Kung ano, basta importante, hindi ka bababa dito sa ano. Ayun. So, no way but up. Dapat consistent ang pag-angat Kasi talaga. parang gagawa ka ng, sa budgeting mo, gagawa ka ng, say for instance, ano, ang tinarget mo na ano lahat-lahat ay mga 1 billion. Mhm. Eh, paano kung hindi mo na-generate ngayon yung income na yun? Magkakaroon ka ng shortage sa budgeting mo. So, apektado ngayon lahat ng mga programa. Kaya, ang titingnan mo is, makaya mo bang ma-hit ang inilagay mo na budget, Oo. na income? Pag na-hit mo yon, good. Kasi hindi apektado ngayon yung mga programs mo. Kung sumobra ka doon, well and good. Kasi pwede ka magdagdag ng mga programa. Okay. At kasi ibig sabihin, mas maraming mga pwede kang magawa, hindi Yes. ba, sir? Pero balikan ko lang, sir, kasi ngayon, hindi ba, lagi natin sinasabi na ang EDSA ay isang malaking parking lot. And coming from siguro mga sa Quezon City lang, yung ganyan, yung travel time, palabas at papasok ng Montalban. Mahalaga yung mga kalsada, sir. Sa ngayon ba, kumusta po yung mga road projects? Ngayon, dalawa ang main roads natin na papasok at saka. Although Yes. dati, isa lang. Oo. Yun nga, sir. Dati isa Meron lang. nga ngayong dalawa. Ngayon ay dalawa ay malaki. Oo. Wino-workout natin na ang isa ay siyempre itong JP Rizal, Yes. going to Marikina. Oo. Yan yung traditional na lumpa. That's right. Ngayon, itong Quezon City, meron tayong Yes. Payatas Road dyan, na 4-lane na rin yan. National Road, and all the way yan hanggang San Jose del Monte City. Ang isa na wino-workout natin, na nakipag-audience na rin tayo sa DPWH, ay mabutas itong road from Wawa going to Pintong Bukawi o San Mateo. Ang diretsyo nun ay Buso-Buso na. Oh. So, antipolo na tayo. Mga 30 minutes lang, antipolo na tayo. That's right. Yung tawag nila doon is C6. Actually, yun yung bypass road natin. Nakipag-audience na rin tayo sa DPWH. May problema kasi sila sa right of way. Merong ilang may-ari ng lupa doon na hindi sila pinapadiretso. Kaya for, I think, more than 10 years na handyan na yan, kasada na yan, hindi pinapakinabangan. Ang sabi ko doon sa DPWH, kung talagang upuan namin, kung talagang hindi kaya, tutulungan namin para makuha yung mabayaran, yung right of way na yun, at matapos na yung bypass road na yan, pakinabangan na ng taong bayan. Dahil pag hindi pa, a year or two siguro, pag hindi pa naging operational yan, baka mauna pang masira, mauna pang tumutubo na actually mga damo. Yes. Hindi pa napakirambangan ng taong bayan. Sayang. Oo. Kasi nga, sir, may mga nagsasabi na the road to progress is the road. Kasi talagang literal na yung road, ano? And magandang marinig, ano, ng mga Montalbeño at lahat ng mga mamamayang Pilipino na talagang ito yung mga parang kumagay kasama sa prioridad mo para mapaunlad talaga yung bayan ng Montalban at magkaroon ng maraming oportunidad. Isa dito is dapat mass transport. Wino-workout din natin. Although sinasabi ko naman, medyo long shot din to. Yes. But, pero po pwede. For sure, po pwede. We're really trying hard. Nasa NEDA naman, mukhang positive naman ng NEDA na magkaroon tayo ng MRT rito. Kasi kailangan mo na mass transport. Why not? Diba? Kailangan natin na mass transport dito para... But, kasi PPP to eh. So, hindi ito madaling usapan. Yeah. Kaya, it would take some time. Pero yan yung sinasabi mo, sir, kanina na, hindi ba, kung sino yung mga nandito ngayon at kumbaga ay nasa pwesto, sisimulan para nang sa ganon ay tuloy-tuloy. At maaring, di ba, ngayon pinapangarap mo pa lang, di ba, bilang mayor, malay mo yung mga susunod sa'yo ay, magawa nila na during their time may naman. Kasabihan dyan eh. May diba? kasabihan dyan na sir. sa mga nights. Yes. May kasabihan sa mga night na you should not be afraid to falter along the way. Yes, that's true. Because once you falter, somebody will pick up your sword and continue the fight. That's true. So ganito,
And Itong- we'll learn from what Yes. happened, di ba? So, ito, wag kang matakot na magana. Kahit hindi mo man matapos, basta Yes. importante, tuloy-tuloy lang. Kasi kung saan ka matapos, may iba na magkukontinue dapat nung ano na yan. Merong magpapatuloy. Ang Dapat ibig- magtutuloy-tuloy. Oo, lalo na sir kapag ang layunin talaga ay maganda, no? Yung lalo na pag para sa pagpapaunlad ng Montalban, hindi ba? Yes. Okay. And sir, syempre sabihin naman natin or bigyan naman natin ng mensahe yung ating mga kapwa Montalbenyo at mga mamamayang Pilipino. Paano ba sila sir dapat makasuporta doon sa mga effort no ng pamahalaang bayan para nang sa ganun ay para din naman yon sa kanila, hindi ba? So maging maayos yung inyong paggawa nitong mga proyektong ito at lalo na yung mga oportunidad na ibinibigay mo na para magkaroon sila ng trabaho. Ano yan very very general lang, very general. Ang kinakailangan talaga natin sa taong bayan ay maging participative. Kinakailangan makialam sila. Hindi po pwede na hindi etong governance kasi this is not a one-way traffic. Yung citizen din kasi ay meron din siyang responsibility towards the state. Hindi po pwede na panay gobyerno, hindi po pwede. Like for instance, paano mahuhuli itong mga magnanakaw kung hindi mo rin nire-report? That's true. So, paano mahuhuli itong mga gumagawa ng mga illegal kung hindi mo rin nire-report? Alam mo na ganito. Hindi kaya ng gobyerno palagi. So, especially pagdating sa peace and order. Totoo So, naman. equally responsible ang bawat citizen. Ganon din naman sa development and progress. Hindi po pwede na lahat ay paganay gobyerno lang. Meron din dapat na ang mga tao na mag-exert ng effort para umakyat. No? Para bang nagpa-training ka na nga ng TESTA and all that. Ayaw nyo naman mag-undergo ng training. Sino mga estudyante mo? Wala din. Binigyan mo nagbigay ka ng initial capitalization. Ayaw din naman nila. Wala din. So it should be a two-way traffic. Yes. No, kinakailangan na hand in hand ay nagtutulungan ang gobyerno, ang governance at saka ang mga constituents ng taong bayan. So kaya ka magiging responsible citizen if you are actively participating in the government program. Kung gusto mo na umasenso, mag-participate. Kung gusto mo maging maayos ang bayan natin, mag-participate. Hindi ka po pwede lagi na nando sa isang sulok lang at naghihintay ka. Kung hindi ka kikilos, you will forever be there. If you will not move forward, hanggang diyan ka lang. Magsastagnate ka dyan. Okay. And so, sa mga sinasabi mo, sir, kailangan din ulit disiplina. Kailangan disiplina Yes. pa rin. At ang mga Montalbenyo naman ay disiplinado. Yes, yun ang kinakailangan natin na mangyari, at least dito sa Montalban, tayo mga Montalbenyo ay mga disiplinado. Mga Montalbenyo at bawat mamamayang Pilipino, atin na namang natunghayan ang isang edisyon ng Usapang Bayan dito po sa Bayan ng Montalban. Nakasama natin ang Mayor, walang iba kundi ang Mayor talaga, ang ating nakasamang muli dito po sa edisyon ng Usapang Bayan. At kami po ay masaya na natalakay namin ang iba't ibang mga oportunidad para sa Montalbenyo at para sa mga karatig bayan na gustong magtrabaho dito po naman sa Bayan ng Montalban. At kami po naman ay nagtagumpay, syempre dahil sa ating layunin na maibigay sa inyo yung mga oportunidad at yung mga pag-unlad at ang mga aktibidad at ang mga proyekto na sinisimulan at sisimulan pa lamang at mga pinaplano ng butihing mayor ng Montalban. At sa susunod na edisyon, huwag niyong kalilimutan sapagkat sa susunod na Biyernes, ating makakasama naman ay ang mga empleyado o yung mga in charge dun po naman sa peso. At ito po ay talagang magiging very interesting ang atin namang talakayan dahil malalaman ninyo yung mga eksaktong mga oportunidad na inyo pong maaaring masamantala o inyong masalihan o ma-applyan, no? Lalo na yung mga kabataan natin na mga nagsipagtapos at yun po namang mga Montalbenyo na sa ngayon ay naghahanap pa rin ng mga trabaho. Basta ang kinakailangan lamang ay lagi po ninyong ipakita na ang Montalbenyo disiplinado at
wala pong magiging hadlang sa inyong tagumpay. Kaya abangan po ninyo yan sa susunod na Biyernes sa ating pagsasama-sama dito sa Usapang Bayan.